po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Good morning Metro Manila at magandang gabi Los Angeles. Itong iRadio, araw po ng Wednesday. At syempre, we have 8 days more to go. Pasko na. Ang bilis ng panahon. Yung mga nag-ready na po dyan ay sana ay meron po tayong may hain sa ating lamesa. Yan. Kahit na ano man yan, pagsalusaluhan pa rin natin. Alright, tonight po, makakasama po natin Pastor Ambo Sammy Santos. Abangan po natin maganda yung kanyang topic for today or for tonight. Kaya steady lang kayo dyan, yung mga nag-aalmusal. Ma'am, si Bati na? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Totoo, malapit na ang Pasko. Ayan. 8 days na Kaya lang. kanina yung nag-panic buying para sa mga bibigyan dito, mga bata. Ayun. Something just for them to open it, not necessarily expensive. Alam mo mga bata, very sila happy. Kahit na nga yung mabibili lang ng mga plastic sa palengke. Enjoy na sila doon. Basta meron lang. Basta meron silang mabubuksan sa... Ganun ang mga kabataan. I'm not sure kung ganun pa rin talaga. Pero kung ano na sila sa mga teki-teki ngayon, Ayun. baka ang hahanapin nila yung mga gadgets na mamahalan. Yun ang problema. Hindi, depende sa ano. Depende siguro. Depende. Ayun, Not si everybody. Xavier, yung apo namin, nako. Ay. Gusto nun yung mga binubuo-buo na. Yeah, iba yung gusto parang, naman. No? parang hindi na sa kanya yung Lego, iba na yung gusto niya ngayon. Mm-hmm. Parang yung mga robot na binubuo niya na gano'n, na maliliit lang. Pero hindi siya dito magki-Christmas sa Canada, kaya next year na natin siya. Kaya wala po kami bukas dahil magta-travel sila sa Canada tomorrow. So, birthday nung panganay. Tomorrow ba? Friday. Hindi, Friday, oh. So mamimit namin muna sila at syempre wala sila ng Christmas tsaka ng New Year. Magdi-dinner. Yan. Kaya magdi-dinner kami. So, And then, meron din kaming brunch. oh, yeah. Oh, meron. Yes. With the cross culture. Kaya sa Monday, Ayan. sa celebration ng ating anniversary ay nandito sila. I mean, what I mean is, mapapanood natin sila. Magdi-devotion sila. Yan. Siyempre, alam na this. Monday, at syempre sabi nila, may konting pamasko. Ayan. Yes. So, abangan natin. Huwag yung pamasko nga, buti ang hintayin natin. Ang hintayin natin Yung yung devotion. yung devotion nila. Devotion lang tayo bukas. But I guess devotion is devotion para sa nalalapit na Kapaskuhan. Alright, yeah. Medyo maaga tayo ngayon, as always. Para matapos ka. Matapos tayo kagad. Magpe-prepare pala ako para bukas. Maaga bukas. O magluluto Brunch pa naman pala ito bukas. Luto, At ayan. ako'y magkakalat tsaka kakain na lang bukas. Alam na. Ko ay, ano nga ba? Nung ganisa. Filipino breakfast kami bukas. Tapos magluluto ako ng tama-tama ng ano ba yun? Yung ginatan. Sana dito sila Kim tsaka si Byron. May Pero lakad yata may sila. trabaho yung dalawa eh. It's okay. So, pero sa Friday, which is Saturday dyan, meron tayong iRadio, right? Yes. Si Pastor James. Yeah. Yung Saturday po meron tayong iRadio, no? And Pastor James yung ang ating speaker for that day. Yes. Kaya tomorrow lang wala tayo, no? And then we will resume until December 22 tayo, which is Tuesday doon, which is 23 na. After that, 24 na kasi sa kanila, 23 dito. Mag-stop Wala na tayong tayo. iRadio. Mag-stop tayo hanggang 22. Yan, hanggang 23 lang tayo. Anniversary natin. Yes. Yung mga babati sa ating lahat. Okay, speaking of greetings,
Eto na. Good morning sa inyong Hello. lahat. Magaling na siguro ito. Si Elaine Gonzalez. Ayan. Sana si Nathan din. Magaling na. Ayan. We're praying for you guys na maging okay kayo para itong kapasuhan. Nakangiti tayo lahat. Yan. Okay. Hello din kay Rachel Joy Bonita. Hello. Sino pa? Rachel Joy Bonita. Rosie Culibao. Liza Villarosa. Claire Angela Gonzalez. Sister Amy Vito. And I'm Julie. Ayan. J. Tristan Alejandro. Si Nanay Marichu Gamos. Pastora Margaret Johanna Cruz. Mel Cruz. Lala Carmina. Ayan. Tingnan muna natin. Ayokong may makakaligtaan tayo. Yan. Mabagal itong tablet na ito. Pick up. Nabasa na natin si NMG, Amy Vito, Liza, Rachel. Una-una Yeah. sa atin si Elaine Gonzalez. Ayun. Merry Christmas. Okay. Sa anniversary natin, meron tayong mga special prizes. Yan. Special, kaya surprise. Ano lang po, yung kaya lang natin, katuwaan lang natin. Ano na katuwaan lang yan. Yeah. Don't expect na bonggahan ito, bonggacious. Katuwaan natin. Alam niyo naman si Popsi, bahiting ngayon. Ano? Okay. Yan. Okay, Morong First Church of the Nazarene. Bakit mo Christ the Living Stone Fellowship. World Teresa Church of Nazarene. Sino pa? Sambahang Kristiyano sa Parada. Holy Light Church of the Nazarene. Arenda Church of the Nazarene. Community Faith Assembly of God. Jesus is Lord. Lamb Church. Covina Church of Nazarene. Cross Cruiser. West Covina. Bethel Church Urani. Jesus the Ultimate Savior City Mission. Love of Christ Christian Family Church. Life Transformation Fellowship Church. JCTLM Halang Naguba Church of the Nazarene. Jesus Christ the True Light Ministries. Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan. Jesus Hope of the World. Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and Cebu. Light of the World Church of Nazarene. Face to Face Church. Ayan, sino pa? Jesus Reigns Global Ministry and the All-Sufficient Lord Church ba yan? Ayan, hindi ko alam kung tama yung sinabi ko. Okay. Okay, hello kay Pastor Kiko. Ayan, thank you daw ma'am si Papi. Okay. Klang Ramakula. Maridet Gamos. And syempre si Mami Irene. Hello po, Mami Irene. Mami Irene, magandang umaga po. DJ Jonel Sagayno. Okay. Ano pa? Tingnan natin. Klang Ramacula. Yeah, si Klang. Wow, special. Okay. Si Mami Luz ay birthday niya ngayon dito, which is tapos na doon, but sabi ni yung anak niya, pag-pray natin nasa critical condition siya. Sino? Mami Luz. Oh, critical. Pastor Kiko Gonzalez. Siyempre, nabanggit na natin. Water Kicks! Merry Christmas, Ninong! Yung pabasko ko po. Huwag niyo kakalimutan, ha? Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tarat, tarat. Boom, boom, boom. Okay. Wala na. Ayan. Maraming busy ngayon ng mga Christmas parties nila. Yes, oo. Yung mga kabata, yung kanilang mga anak. I think class day ng klase nila kung Friday. I'm not so sure, pero parang ganun. Ayan. Yeah, expected po natin medyo okay tayo lang. ngayon. Pero Okay it's lang. okay, it's fine. Ayan. Enjoyin nyo.
Ako'y tuwang-tuwa sa mga Christmas party nung ako'y nag-aaral pa. Parang Para ba ang memories. saya-saya? DJ Oo. Jonel Mga sa Merry memories. Christmas po Ninong Papshi, sabi ni Pastor Kiko. Uli, ako pa nga. Ninong, Merry Christmas, namamasko po. Ay. Nako. Ayan. Ako nga namamasko eh. Merry Christmas. Pastora Mary Jane Saboy Omli. Parang hindi niya natanggap yung pamasko niya. Natanggap na. Oo. Nag-thank you nga siya dyan. No? Ah, ganun ba? Oo, di ba? Ah. Sabi nga niya, thank you nga. daw. Siyempre, exchange gift. Ah. Okay. Andyan din si Mami Angelita Bayo. Ayan. Ayan. DJ Jonel sa Bukas Gyno. daw ay Christmas party nila Nathan. Sarap no? Ang sarap pag nagka-Christmas party. Dumating na ang cross culture. Ayan. Si Mary Grace, na late daw. Hindi ka rin late. Ano niya sinari? Nag-aasikaso daw ng kanyang baby. Wala. Okay lang yun. It's okay. Walang late dito. Oo. Ayan. Sure po na late. Oh, unahin mo yung baby mo. Siyempre, pag nangangawayan, hindi ka makapag-concentrate. Ayan. Hindi ka makakatulog. I-ano natin siya. I-messenger natin siya para makita natin yung baby. Pwede ba? Pwede. Sana ma-view, makita natin yung baby niya. Oo. Pwede. Pasilip. Yan. Pasilip. Pwede ba? Oo. Kamustahin natin yung bagong panganak. Nagti-thank you rin si Pastor Saboy Omli. Ay. Andyan na si Rejoice. Pachi! DJ Jonel Sino yun? sa Gyno. Rejoice Orfilia. Nasa school ni Moa. Uy. Gabi lang. Kaingay dito sa school. Sige lang. Ganyan nag- naman talaga eh. Gumarampa-rampa yung si Moa. Ganyan naman talaga eh. Hello, Bing Pasqua. Hello, From sis. Dubai. Hello, good morning. Medyo mabagal ang internet pag hindi namin nakikita yung iyong Oo, marami. pangalan. Good morning dyan. sa Oo. lahat. Lalo, etong tablet na ito, kailangan iyan ito, no? Hindi, kailangan i-reformat yan. I-reformat na. Oo. Lumang-luma na to eh. Ay, DJ Diba? Jonel Diyos sa ko, tagal na Gyno. yan, ano? Sabi ni Regis, Pachi, I miss you. Hindi kita bate. I love you. Oh, Merry Hindi kita Christmas. bate. Ngayon, ang ganda ng picture nila, Sister Ayan. Olive. Oh, di ba? Nakikita niyo. Siyempre. Ayan. Sino yan? Oh. Oh, Kita pala, no? Kikita. Oh. Ayan. Kailan yan? Kailan? Kabapadala lang ngayon. Ah. Oh, di ba? Very sweet. Okay, tapos na po yung submission ng Christmas caroling at Wala saka na. ng mga pictures ninyo. Abangan na lang po natin pagdating ng Virtual DJ. ating Christmas party. Ano? Ayan, munting handog lang po. Medyo, hindi yan. po, hindi po yun contest, kundi Hindi contest yun. isang katuwaan. Basta nagpadala na kayo, alam na this yun. Ayan. Something lang. Yan. Sayang din yan, ha? Ano naman sila sabi nitong babaita na ito? Ano sabi niya? Anong gusto mong gift sa Pasko, Pachi? Nako. Sabi niya, alab kita, Pachi. Madami lagi-lagi. Ahihihi. Para kasi ano? Para si Ronaldo. Okay. Shout out kay Mami Irene. Yes, Pastor Sammy Santos. Hello, Pastor Sammy. Basta dali mo lang ako sa mga tusok-tusok na ganon. Yun, mabubundat tayong lahat. Yun. Doon mo lang ako dalhin. Siyempre, sagot mo. Kung ano, na-excite na tuloy ako. Magmumukbang tayo ng mga tusok-tusok. Tsaka yung takoyaki. Gusto ko yun, takoyaki. Oh, pakibati daw si Bing. Yeah, birthday niya sa 18. Bukas. Bali sa kanila 18 na to. Si Fritz. Oo. Sabi nga ni Bing. Ah, Yes, magkikita kami bukas
bukas. Oo nga pala. Mm-mm. Oo. Batiin ko na yung anak ko nga pala ng happy birthday. Happy birthday, anak. Fritz. Ay, hindi siya nanonood ngayon pero batiin na muna natin. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ayan. Fritz! Yan, yung aking panganay. Yan. Yan, na-shoutout na natin ang Morong First Church of the Nazarene. DJ Jonathan. Kanina pa po, ito yung aking listahan ng mga churches. Ayan. Hindi nakikinig. Ayan. Mabagal kasi internet kaya. Ay, ganun. unang-una yun. Anyway, hello sa Morong First Church of the Nazarene. Merry Christmas po sa inyo dyan. Ayan. At si Pastor Sammy, sabi niya, visible ba ako? Hindi ka namin sabi nakikita. ko, kanina pa po kita binati. Hello, Hindi ka hello, namin hello. nakikita ka, Ambo. Sa liit mong yan, hindi ka namin makita. Kailangan gumamit kami ng microscope Ayan. para makita siya. I know. Ay, no. Lahat dito ay binabati natin. Lahat kasi bisi-bisihan eh. Alam mo naman, magpapasko ngayon. Iba namamalengke, nag-iisip po nung ihahanda. 8 Ako nga, days wala na lang. pa eh. Oh. Wala pang sa ano na next week. Sa 23. I think ano ata ng naka-price, price freeze ngayon ang mga bilihin gawa Sa ng Pilipinas. oo. Hindi pwedeng itaas. Kaya Dahil pag tumaas, magreklamo kayo. Parang ganun ba? Oo. yes. Kaya okay lang, ano. Siyempre medyo alam niyo na ang presyo ng mga bilihin ngayon po. I know. Mga spaghetti, mga tomato sauce, yung mga Nestle cream, mga ginagawang fruit salad. Talagang tumataas yan every year, ano? Pero yung sweldo natin, di pa rin tumataas. Ganun talaga yan. Wala tayong magagawa. Kaya ang gagawin na lang natin, maghihigpit tayo ng sinturon o kaya bawasan natin yung mga handa natin. Pero hindi naman pa pwede dahil may mga bisita tayong dati. Kaya gawin ninyo, magdala sila ng potluck. Mm-hmm. Ganun ang gawin natin. Potluck dapat. No, kung ba, At may... kamag-anak, okay, Oo. kahit friends. Ganun kami dito eh. Kung may Oo. party kami pinupuntahan, potluck. Potluck. Kasi kawawa naman yung host, ano. Yan. Siyempre may mga handa yung mag-host ng party. May handa, oo. Yeah, pero dadagdagan natin. Oh, siguro mga 50% dun sa may, ano, sa host. Tapos yung Yes. ano, yung mga bisita mo, padalhan mo ng ano, o ikaw magdala ka ng ganito, di ba? Potluck. Huwag mong aariin lahat yung ano, Oo. yung handa. May nakita ako sa Facebook. Nag-ano sila outing, potluck. Eh, hindi nila sinabi kung anong dadalhin. Pagbukas lahat kaldero, puro kanin. Patay ka dyan. May gulay. Ay, nako. Kaya kailangan, huwag nyo aariin lahat ng yung ano, responsibilidad. Super mahal daw ang bilihin. Grabe, sabi niya. Okay. Kailangan practical tayo. Ang solusyon dyan, ako nga kung Potluck siguro sa lang. Pilipinas, ang gagawin kong Noche Buena, puro mga ano eh. Let's say yung itlog na maalat with dahon ng kamote. O, di ba? Sarap nun. At saka, parang breakfast style, pero sa madaling araw kayo. Ganon. Ay, nako, sorry. Joke lang yon. Nice lang yun. Pero, something na maihahanda nyo, not necessarily marami. Isa, 2 putahe, pinakamarami na yung 3, okay na yun. Basta Masaya tuloy na. pa rin ang Pasko natin. Oo, kahit walang handa, tuloy yan. Tuloy pa rin yan. Alam naman natin kung anong sineselebrate natin ngayon eh. Diba? Although pag, siyempre may birthday, may handaan. Parang birthday ni Jesus yan. Kahit na meron kang Christmas light lang nakasabit sa bintana, Kaya. tapos meron kang tasty or tinapay. Dun sa
pansit. Okay na yun. Sa Pilipinas, masaya na pag may mga nagkakaraoke, di ba? Oo, tapos magpipray lang tayo, pasalamat tayo kay Lord na araw-araw malakas tayo. Pasalamat tayo, merong isang Mesiyas na isinilang tumubos ng ating kasalanan. That's the most important. At araw-araw dapat Pasko. Ayan, hindi lang araw ng December 25. Kailangan everyday is Christmas. Ayan. Masaya ang buhay. Ayan. Abangan nyo mamaya yan. Ayan ang topic. Hello, yeah. Pastor Ellen Gonzalez. Oh, the Korean pastor. Ayan. Hello po, Pastora. Good morning sa inyo lahat. Laki na atraso ko dyan. Alam ko, binibilang niya yung mga taon na hindi ko siya pinapansin. Ay, ganun. Alam ko yan. Pero, hintayin niya ang pagbabalik ng agila. Ganun. Oo. Kumbaga, babawi na lang ako next year. Okay. Pagbabalik ng agila. Ayan. Sakit sa ulo. Paano mag-budget ng 500? Pero it's okay lang. Yeah, mapagkakasya yan. Pagkakasyahin yan. Okay, mag-loot. Mga isang ng spaghetti. 500? Nako na. Kaya yan. Ah, Hello, Marites Gabuat Castillo. Ayan. Nice to see you 500. again. Anong mabibili ng 500? Meron. Alam mo, may pinapanood ako dating vlog kung paano niya pinagkasya yung 500. Galing eh. Hindi naman kailangan bonggang Ay, handa mo eh. Tama lang. Yung sakto lang. To celebrate Yon. ng ating Kapaskuhan. Okay na yun. Hindi naman kailangan bonggang-bongga o masasarap na pagkain dyan. Yan. Ang importante, sineselebrate natin yung isang Mesiyas, isang ating tagapagligtas. Yun. Ay sinilang. Tumubos ng ating kasalanan. Okay, hello ka Pastora Mami Flosser Cordero. Mami Hello po. Flosser, magandang morning. Napakaganda ng kanyang message tapos. Ganda ng... Yung mga hindi nakapanood, pwede niyang balikan sa YouTube. Yan yung may available na kwarto. Yan na kaya. Ay, station ID na tayo. Masayang araw! Ako po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Salamat po. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Oh, anyari. Bakit siya na ospital? Sino na ospital? Sino? Sorry, di naka-join sa pa-contest po. Nagplan po kami ng CFAG farm kaso po nagkaroon po ng mga sakit at nasa ospital po. Siguro yung mga kabataan nun. Yan. Hindi siya nakapag-join ng... It's okay. Meron pa naman next time. No problem. Ayan. Basta God's will. Maraming taon pa ang ating pagsasama-samahan. Tinutukoy ni Mary Yes. Grace yung, yung Yeah. kasi siguro yung sipag, hindi nakagawa ng Si Elaine daw it's okay. Marami pang chances. Merry Christmas sa inyong lahat. Batiin na natin ang bawat isa ng maligayang Kapaskuhan. Ayan. Nakakamiss dyan nung nandun tayo yung 5th anniversary, 4th anniversary. Nandun pala tayo nun. Ayun. So, anong oras natin tatawagin si... Hintayin natin konti. Mga... Nasa pa si Kaambo eh. Nasa makeup room pa siguro yan. Alam mo naman yan eh. Maarte pa sa akin yan eh. Nag-ano pa yan siguro. Nagpapalit ng costume. Okay, sige. Paalam na tayo. Okay.
Dali. Okay, a series of choices, sabi dito sa beating stress. Matthew 6:33. The thing you should want most is God's kingdom and doing what God wants. Then all these other things you need will be given to you. The thing you should want most is God's kingdom and doing what God wants. Yes. Then all these other things you need will be given to you. Amen. Okay. Nasa CR daw siya. Sabi sa'yo. Your life is a series of choices. From the instant you wake up in the morning until the moment you nod off to sleep at night, you make countless decisions. Decisions about the things you do, decisions about the words you speak, and decisions about the way that you choose to direct your thoughts. Aba, mga ano pala yun? Decision pala natin yun. Kung ano yung mga gagawin natin. Siyempre nga naman, decision talaga. Pagising ko, kakain ako. Yan ang decision ko, kakain ako. Pagkakain ko, maglilinis ako. Yan ang naging decision ko. So many things na decision ang ginagawa pala natin once na once na pagising natin sa umaga. As a believer who has been transformed by the love of Jesus, you have every reason to make wise choices. Ayan. Ito na yung mga wise choices. But sometimes when the stresses of the daily grind threaten to grind you up and spit you out, you make choices that are displeasing to God. Ayan na yon. Okay. When you do, you'll pay a price because you'll forfeit the happiness and the peace that might otherwise has been yours. Okay. May mga sabi dito, meron tayong mga choices. Choices na gagawin natin kasi for the rest of the day parang ang dami-dami nating stress na nangyayari sa atin. So, nagiging para bang later on, yung mga supposed to be yung choice natin ay nagiging hindi maganda. Nawawala yung kasiyahan at kapayapaan na dapat ay makakamtan natin. Kaya be wise in choosing yung mga dapat nating gawin every day. So as you pause to consider the kind of Christian you are and the kind of Christian you want to become, ask yourself whether you're sitting on the fence or standing in the light. The choice is yours and so are the consequences. Ayan, may consequences pag namali tayo ng choice. Little decisions when taken together over a long period of time can have big consequences. So remember that when it comes to matters of health, fitness, stress, and spirituality, there are no small decisions. Lahat pala big decisions. Ayan po. Yan po ay munting pangtanggal na stress natin. Nabasa ko sa isang libro na sinulat. Ito yung mga 100 devotions to lighten your day. Ito, sino nga bang sumulat nito? Ito regalo lang to sa city Oo. From Pastor Manny. This was during your birthday in 2008. Wow, long time ago. Tagal niya. Jocelyn Espena. Hello. Hello din kay Nanay Sally. Good morning sa inyo. Yan. Totoo po. Thank you. Nag-send a star si Pastora Ellen. Yan. Wow. Thank you. I thank the Lord po okay na si Elisha Faye. Nalabas na po at thank you po sa lahat ng manalangin. Mabuhay tayo Yes, lahat. pray. Amen, Thank you, diba? Lord. Praise God. Magaling. Mabait si Lord. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Diba? Kaya, every day, hopeful tayo. Yung hope for me is like considered, yung faith mo. Hopeful tayo. Lagi. Kung ano ang
magiging masaya tayo itong araw na to. I'm hopeful. Parang ganon. Choice yun eh. Oh, it's a choice nga. Kaya, yung kung ano yung faith natin, yun magpapasaya sa atin. Kung ang choice natin is tayo'y maging Masaya. masaya. Make a good choice. Yan. Kung gusto nating maging Malungkot. pangit ang araw natin, edi wow, bahala ka. Parang ganon. Choice mo yan eh. Kaya Nakakita ka ng kapitbahay na kaya binigyan tayo ng ng ano ni Lord. nasirang araw mo. Choice mo Oo, nasa sa iyo yan. Kung choice gusto mong gusto mong nasa sa iyo yan talaga, di mga ba? chararat na Kung gusto nating pangit ang araw natin, ay, asar ako diyan. na bad trip ka. Ayaw ko diyan, kaya ako'y magsisimangot the whole day. Parang ganon. Parang itong buhok ko, wala sa forma. Kasi hindi ko inayos. Choice ko 'yun. Hintayin Pero mo okay na. na, ganyan. Paano yan? Pagugupit mo na lang yung pagdating doon. Ay, doon na. Doon na lang. Oh. Kasi Yes. sayang babayad mo rito. Ang mahal eh. Dito, ginto ang pagpa... Doon may makakapagpagupit ka na at kasama na ang everything ng 1,000 or 3,000. Dito naku po. Ayan. Pwede na si Pastor Sammy. Magkwentuhan tayo. Yeah. Ayan. Meron tayong 17K na viewers. Pasok. Oo. I know maraming ngayon. Yung wala, it's okay kasi busy-busy yan. Normal yan pag ganitong kapaskuhan. Sayang sinta ang sinumpa. Mag-aakapela ka. Weather lang yan, Mamshi. Yeah, totoo yan. Weather lang. Choice natin yun. Choice natin. Masing masaya ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Di ba? Wow, naka-green din si Pastor, Oy. Ayun, ganda ng... Pareho tayo, olive green. Di ba? Di kanya Dali natuloy. lang po, may papatayin lang po ako. Ay, sino dito mo papatay rin, nyo? Kalma Sino, lang. Relax. Ayun po, Magpapasko. yung isang naka-open eh. Kala ko, delikado ko naman. Maganda ang buhay pagkatapos may Sabi ni papatayin ka dyan. Pastora Ellen, naka-ready na daw yung ihahagis niya. Ay? Sayang at di ka daw kasali. Ihahagis niya sana sa isang tumpok na Maria. Bukel lang Bukel lang aabutin. Bukel ang abutin ko dyan. Experience ko noon first time ko dyan. Hindi ko akalain ko maghagis pala ng baril. Yun. Ayan. Dami ko nakuha nun. Nakuha mo na. Ayun. Yun po, praise the Lord. Kapag ganun, Kapag ganun. Saludo na yan eh, pag dumadaan si Hitler. Ganun ba yun? Ay, nako. Pag naalala Totoo ko sinabi mo, Mamsi, kanina. ano po yun? Choices natin Ayan, yun. choices natin. Opo. Kung gusto natin magsimangot the whole day, pwede. Right? Opo. Eh di, dapat choice natin, maging masaya. Amen? Correct. Makinig kayo ng iRadio, eh di choice nyo yun, sasaya kayo. Yun. Amen? Ayos. O para pampasaya, Kuya Ramon, Sige nga. hulaan nyo itong kanta na ito na Korean song. Korean, ha? Yes, pinag-aralan ko po. 2 buwan kong pinag-aralan to. Sige daw. Sinipra ko to eh. Sige daw. Ano yan? Okay, yan, pakinggan nyo. Akapela lang po ito, Kuya Ramon. Sige. Alright. 아이고 무지 하라만두 사루사루 네가 맞았죠 시거리야 자마누 ikaw batu patanu Bukeng yan. tapukin mo na Bahay kubo. Sa Korean, ano yan? Sa Korean yan? sa Koreano 아이고 무지 kita nyo, hindi sumaya tayo. Di ba Yun na lang mga yun. kapatiran ko dyan sa iRadio. Nakuha ko ng sigarilya. Sabi niya, wala nga. Sigarilyas at manu, sitaw, batu, patanu. Shout it out kay Mami Irene Gabriel Manalo. Yes. Bago po ako mag-start dito,
kwentuhan kami. Ayan. Namimiss niya na daw ako, kaya tinawagan niya ako. Ay, hindi. Pag uwi ko dyan, pasusundo kita ng helicopter. Oh! Pero sasabit ka sa helicopter. Nakakasabit akong gano'n. Sasabit ka. Nakatiwarik yun, yung helicopter. 30 minutes lang naman yata yan. Oh, i-check in kita sa Sa Sogo. Sogo. Okay na ba sa yung Sogo? Oh. Kahit lang po sa damuhan. Okay doon. Delikado. Joke lang. Baka makagat ka ng doon. Hindi, siyang kakagat sa langgam. Kasama mo si Iska. Oh. Sis ka. Alangan Pinag-usapan nga namin ni Mami Erin kanina, ay nako, anak, baka papasundo ka ulit noon. Ay, sige po. Oh. Salamat po talaga, Kuya Ramon, Ate Karim, at talagang sa biyaya ng Diyos, ngayon lang ako nakakalakad ulit. Ang baga, ngayon lang ulit ako nakapamasyal eh. Yung last pasyal ko sa Manila, ano po yun, yung pinasundo niyo ako. Oh, talaga. Oo po, hindi na ako nakakarating sa mga ganyan. Ngayon lang ulit ako makakarating. Ikaw ba okay yung bumiyahe ng mga bus, ganun? Yung, Yun po Mahirapan siya. mahirapan po ako. hirapan ka ganun, ano? Oo, mahirapan po talaga ako pag tayo-tayo. Tapos, pagpunta ng CR, baka pagka nag-stop over yung bus, maiwanan ako. Ay, ganun. Pagka nag-CR ako, kasi, siyempre, matagal. Kaya, Di ba may mga bus na may mga restroom na? Wala, eh. Oo, Meron. ngayon po. Meron po, Meron na. meron. Kaya lang, mahal. Oh. Magkano yung mga ganong bus ngayon? Yung mga... Dito sa Balanga, wala pa po noon eh. wala. Sa Baguio yata meron. Sa Baguio pa lang po. Nakakita na ako, nakahiga ka pa nga eh. Parang aeroplano, Eh di, sabi nga, para ka nasa ambulansya naman nakahiga. Nakahiga. Oo nga eh. Ganda-ganda Pwede na ka mga humiga. bus ngayon eh. Oo. Yung Victory Liner yata. Nakita ko lang Kung- sa vlog yun eh. Oh. Opo, kung kilala niyo po si Nanay Pet. Nanay Pet po. Kilala niyo po. Hindi. Sino yun? Si Nanay Pet po yung nakasama ko po sa deep dive, yung 82 years old. Yeah. Kay Pastor. Opo, kay sa Pastor Cross Toots, Culture. Sister Yeah, Oyi. siguro. Gusto po akong makita. Tsaka po Oh. si attorney. Mm. Sabi sa akin, Pastor Sam, gusto ko kayong makita pag uwi ko dyan ng Pinas. Ikaw, Aba. tsaka si attorney Mamita. Mm. Ay, sige po, bakit po hindi? Kaya lang po, sabi ko, ay, Nanay Pet, kailangan nyo akong pasundo kasi mahirap po akong magbiyahe. Mm. Ay, sige, hahanap ka ako ng venue natin, papasundo kita. Oh, By yeah. January 1st, before New Year daw po siya uwi. And then, mga second week of January, doon daw po kami magkikita. Yun. So, sabi ko, salamat po sa Lord. Opo. No, very good. January, ha? January. January, mga second week of January niya Ay, ako papapunta, galing. papasundo. So, sabi ko, salamat sa Lord. Sabi ko, 2 beses na to. Sabi Ah. na Mamsi. Ay, di, ano, Wala pa tayo doon. wala pa tayo noon. Eh, di, second week, 22 tayo. So, after, Siguro mga February na. February. hindi, mga- January ang dating natin doon. Oo, last week. Second week ng January, Inasa ano Ah. ako nun, inasa. hindi, di tama. Mag-stay ka na lang doon. Tapos pagka, mag-extend ka na lang ng stay mo doon. Oo. Sabi niya sa akin, mga 3 days ako hopefully daw, sabi niya sa akin, mga January 15. Oh, Sabi 22 niya ang sa dating akin. namin dyan. 26. ganun ba? 26 ba? 26. Oh, di syempre mag-stay ka doon mga at least mga 1 week. Siguro 1 week. 26. Tapos January Ah. 30. Ay, kina-attorney na ako mag-stay. Oh, January 30, 31. pag-usapan na 1. lang natin yan. Meron Apo. nasa reunion na ako noon. Yun. Tinanong niya pa nga, Pastor Sammy, ano po yung, anong size ng bewang mo? Sabi ko, mataba po ako eh. Uy, maganda. Sige, Ayos yan. dalang kita ng pantalon, saka Ay. damit. Sabi ko, thank you so much. Hindi, kasi Sabi ko, ganito ang plano. Si Ma'am, 3 days mawawala na sa kanya. Maghihiwalay kami ng 3 araw. So, nasa Laguna siya. So, bakante ako ng panahon na yon. So, lahat ng Ayun. kalalakihan, sasama ko. Pastor Kiko, Pastor Andrew, ikaw, si Tatay Kiko, yung mga kalalakihan. Ayun. Magsisimbang gabi tayo. ganun po. Yun ang plano. Bibigyan ko kayo ng baptism. Ibang klaseng baptism. Ito nga, abutin nyo sa akin. Iba klaseng baka may may hazing. Yun. Hahampasin kayo ng bakal. May mga madre tayong kasama. Huwag kayo mag-alala. Praise the Lord.
Salamat po sa Diyos sa buhay niyo po, Ma'am si Papsi. Yan. At salamat po siyempre sa mga kapatiran natin dito. I love you all, Mama Chup Chup. Yes. Amen. Oo. Hallelujah. Pastor, hindi kami nagkakatagpo nung mamanugangin mo eh. Yun nga po eh. Sabi ko nga Dito sa pa kanila nag-usap eh. Yan. Oo. Medyo Sabi ko mahihirap. tawagan nyo na, baka hectic din yung schedule kasi yung, Nagbigay yung na ako babae ng po ano eh. Bali, ng time. Oo. Kumbaga sa ano, let's say Sunday dito, Lunes sa kanila. Yun sa amin. Oo, dito naman is yung parang iRadio, 7 o'clock. Opo. Yan. I don't know Ah, kung hindi pa siya nagre-respond. PPM ko po after ulit. ng ano. Kasi busy na kami tong week nito. Oo. Oo nga Hanggang po. sa Sabado kasi, December 20, Mhm. bali nasa church kami, concert at the same time Christmas party. Wow. Linggo naman, wala kaming ano, Sige po, tatawagan ko po wala sila. kaming church na. O kaya Opo. linggo ng umaga, nasa bahay lang kami nun. Kaya lang Sasabihan gabi ko dun po sa sila Yes. na ASAP dapat pag hindi sila nakipag-usap. Okay. Ha? Pag-usapan Okay. natin tong topic mo. Ang, Yes, Ano opo, yan? Kuya ang Ramon. buhay ay maganda. Aba. Yan. Yan. Ang buhay Sa maganda. English niyan life is good. Yun. Ang Life is buhay. beautiful. Oh, life is Ay good. maganda. From Yes. Book of Joshua. Joshua. Ayan po, 1:9. papakita natin. Tama ba? Para- Joshua 1:9? Yung favorite verse mo, Kuya Ramon, ang Ayun. ginamit ko dyan. Ayun. No? Ayos. Favorite verse mo yun eh, yung Ayun. Joshua 1:9, di po ba? Salamat. Alam niyo yung So, favorite verse ko. Yes po, opo. Tinatandaan ko yun. Favorite verse po ng mga pastors na tatandaan ko po Yan yun. eh, nakapagpalakas ng kalooban ko nung panahon na nawalan ako ng trabaho at Ng work. at yung babayarin namin sa bahay, kakukuha lang namin itong bahay na ito. Aha. Yun ang mga panahon na, first time lang namin sa Amerika na gano'n Nangyari. nangyari yan. So hindi namin alam ang gagawin. Itong verse na ito, nagpalakas ng kalooban ko. Amen. Sabi dyan Yes yan, po. do not worry. Ayan. Yeah. Sabi, unang bungad pa lang ng verse, do not worry. Yes. So, yan salita ng Panginoon yan. Kaya, pinanindigan ko yon after 3 days, ni-resolve niya ang problema ko. Imagine Amen. mo, after 3 days, sa tuwing Aha. magkakaroon ako ng problema, yan ang lagi kong sinasambit sa Panginoon. After 3 days, lagi niyang nire-resolve yung aking problema. Kaya sa inyo, sinishare ko itong verse na ito, Joshua 1:9. Yeah. Napaka-powerful itong verse na ito. Ayan. Amen to that po, Kuya Ramon. Kaya ang buhay nyo ngayon ay maganda. No? Life is beautiful. Life is Eh, may kanta beautiful. dyan, Kuya Ramon. Naalala ko, mga 1980s, Ma'am si yung It's a Beautiful Life. Di ba? It's a beautiful Beautiful life. Yeah. Tsaka yung sa segment sa channel to, yung si Julina walang dangal, magdangal. Uy! sorry ha. Si Julina magdangal yung magandang buhay, di ba? Oo nga, yung Mga program nila mami. noon to. Oo. Yun. Meron pa ba Kaya, yan ngayon? Wala na po. Wala na. Oo. So, makaka-relate po ang lahat sa topic po na ito, sa biyaya po ng Diyos. Ano po? Kasi po, Kuya Ramon, Ate Karim, actually, di ba, madalas na bukang bibig ng maraming tao, ay, ang hirap ng buhay. Totoo naman, di ba? Totoo. Sa panahon po lalo ngayon, yung 500 nga ba, mapangahanda mo ba yan? Salamat, may 500. Yun ang ipagpasalamat Yes. natin. Na sa kabila ng may pagkahirap ng buhay, meron tayong Panginoon na mararanasan natin yung talagang comfort. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mahirap lagi ang buhay, mahirap. Kasi kapag lagi daw nating binabanggit yung mahirap ang buhay, mahirapan talaga tayo sa buhay. So maganda, sabihin natin, maganda ang buhay kahit may problema, kahit wala kang pera, kasi meron kang Lord. Amen? Parang Kaya yung familiar sa mga- akin yan Opo. yung please be careful with my heart kay Sir Chip at saka kay ano pa nga Ay, naman? yung Ewan ko, nakalimutan ko sino na yung Meron babae. silang dialogue na maganda ang buhay. Ano, Mhm. yan. Naalala ko yung segment na ay yung TV series na yon. BB series na yun. Kaya, salamat sa Lord. Ako po, sabi ko sa inyo, from 2016, na-stroke po ako. Pero, that time, sabi ko, ganito na lang ba lagi buhay ko? Pero, sa biyaya ng Diyos, sa pag-aralan ko,
hindi ako pwedeng magreklamo kay Lord. Wala tayong karapatang magreklamo sa Diyos at sabihin natin ang hirap ng buhay. Mali. Kailangan sabihin natin, Lord, thank you. May buhay ako. Maganda ang buhay. Amen. Amen. Positive. Hindi tayo negative. Di po ba? Mhm. Amen. Actually, Kuya Ramon, Ate Karim, nung mga nakarang araw, sabi ko, kasi susunod yung Christmas party namin eh. Ba? May Christmas party ako dito sa Sana sa all. therapy na pinupuntahan ko. Sabi sa akin, dito sa amin, pumunta po kayo ha. Meron po kayong special number. Saka kayo po yung mag-opening prayer. Sige po, pupunta po ako. Oo. May exchange gifts. Siyempre, di ba? Magkano Pagkatapos, exchange gift mo? maliit lang naman, 200 pesos. Pero dapat magpapatla kami. Oo. Magdadala ka ng pagkain. So, Oo. pagkatapos kinalingguhan, doon naman sa church namin. Mm. Ganon din, magpapatlak din kami, tapos may exchange gift din kami. Ba? Sabi ko, Lord, Panginoon, sabi kong ganyan, alam ko Lord, di mo ko pababayaan. Alam ko Lord, may bibigay ka sa akin. Nagulat ako. O, kita nyo, maganda ang buhay. On time ba, Timing na no? timing. On time, di ba? On time, Kuya Ramon, diray nyo. Nung ma-receive ko yun, no. Tapos sabi ko, Iska, magpapagupit na ako, kaya bagong hairdo ako ngayon. Ayun. Ay, kadarating ko lang, galing ako sa barbershop. Nag-PM si Brother Jeremiah. Oo. Shout it out, Brother Jeremiah. Sabi niya sa akin, Sammy, Brother Sam, where is my PowerPoint in Patay English ka. version? Patay na Ikaw naman ako. naman ang ginugulo. Sabi ko, just wait ha, I will go to the barbershop. For what? For what? For haircut. Sabi ko ganun. Tapos nag-request siya, sabi niya, pwede bang pasend mo ako ng picture mo before and after? Sabi ko, magaling din mag-text si Brother Maloko. Jeremiah. So bago ako umalis, nagpicture ako yung before, yung before. Pagdating ko sa barbershop, pag uwi ko, nagupitan na ako. Sinend ko sa kanya, yan ka ako, after. Loko to. Before Hindi and ko after makita pa yung... tayo. Tapos, sabi niya sa akin, good looking. Sabi niya sa akin, maganda ikagupit mo. Sabi ko, thank you. So yun po. Magandang buhay mga kapatid. Kahit Yes. ano nangyayari sa atin, maganda pa rin ang buhay. Bakit? Meron tayong Panginoon. Kaya yung sinabi pa ni Ma'am Si kanina tungkol sa hope, talagang kasabihan naman natin dyan, Ma'am Si, Papsi. Habang may buhay, may Pag-asa. pagsubok. Sabi sa'yo eh. Papaguhin niya. Style mo. Kaya habang tayo po'y nandito sa mundo, at tayo po'y katiwala lamang ng Diyos, habang may buhay, may Ewan ko na. sagot kayo. Malay nyo, tumama. May pagsubok. May pagbangon. Hindi kita tama. Hindi ka mananalo talaga rito. Kaya pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. So, hallelujah, praise the Lord. That babatiin ko lang po si Sister Mary Grace. Sister Mary Grace, salamat sa Lord, nakaraos ka at napakapogi ng iyong Oo nga eh. Congratulations. ng iyong baby, no? Kamukhang-kamukha ng iyong waswit, yung iyong sweetheart, yan. At syempre, si Mami Irene Gabriel, si Pastora Maribik na nagpa-check up na po ay pinagpe-pray po natin siya. Pinagpe-pray ko po kasi meron daw po siyang, Pastora Maribik, sabihin ko na po, meron po siyang heart enlargement. Uy. Sama po natin sa prayer si Pastora Heart Maribik, no? enlargement. Oo, meron daw. Pero sabi ko, madali lang yun. Magagamot po yan. Ano ba si Kasi yung Thomas kuya- nun na nahirapang huminga, Parang ganon. lagi napapagod, Parang lang napapagod. exercise, Yung kuya ko po, kulang sa kailangan may exercise. tsaka Yung diet. kuya ko po ganyan, may heart enlargement. 3 buwan naggamot, tapos hindi kumakain ng bawal. Ngayon po, okay na. Magaling na po siya. Opo. Tsaka So, yung yun po. pagpupuyat, isa ng mga Opo, reason yan kung excuse bakit me. nagkakaroon ng nag-heart enlargement eh. Yes, kaya lagi ako nagpupuyat. Nung isang gabi po, Uy, bawal Kuya Ramon, Mm. pagpunta ko sa sampang gabi namin, Ma'am Si, nag-ano kami, umaawit pa lang kami ng unang song namin bago preach testimony yung kapatiran ko. Umiikot yung paningin ko. Sabi ko nga, umiikot na ganyan, di nahihilo ako, di pumikit ako, Lord, in Jesus' name. Iniisip ko, yung blood pressure ko tumataas. Sabi ko, nakainom naman ako ng gamot. Baka vertigo. Okay naman ako nung... Iyon po, Ma'am Si. Mhm.
yung mata ko nagbabibrate pagkatapos umiikot, vertigo daw yun, sabi nung matanda sa amin. Kasi, nung sabi ko, sa kapatiran ko, hatid mo na ako. Kasi inisip ko, baka tumataas ang blood pressure ko para makasiguro ko. Pag-uwi ko, nagpa-BP ko kay Iska. 130/80. Normal lang. Okay lang. Oh. Normal. Ayun nga, napagod po yung Vertigo. mata ko. Opo. Kasi lagi nakatutok sa laptop, sa gadget. Kapag Yan. napupuyat. Yan, sabi ni, Napupuyat. ni Pastor Kiko yan, kasi cellphone daw. Yan. Oo, yun. Totoo yun. Pastor Kiko, totoo ka kasi hamagapan ako nagpi-Facebook. Tapos gumagawa ako ng preaching sa laptop kaya babad na babad. Oo. Ayun, nung pag-uwi ko, sinirmonan ako ni Iska. Yan. Kapapanood mo yan ng Reels. Ayan. Ayan. Nasermonan ka tuloy. Ayan. Asin mo nang tuloy ako ni Iska. Okay, so salamat po sa Diyos. Okay. Umpisa na po tayo, Kuya Ramon, Yes, Mamsi. yes. Go ahead. Alright, so palakpakan muna po natin si Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos na ating Diyos na mapagmahal. At shout out sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon. 15 po tayo ngayon, kanina 17, nabawasan ng 2. Sana madagdagan pa. Alright, sige po, tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa araw po na ito. Salamat kasi ramdam po namin, Lord. Maganda po talaga ang buhay, Lord. Hindi po mahirap ang buhay, Panginoon. Sapagkat meron kaming Panginoong Sus na nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Ikaw ang aming Diyos sa dakila, mapagmahal, mapagbigay, mapag-aruga. Diyos na tapat, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa mga pagpapala mo sa amin, sa provision, kalakasan ng katawan, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang iRadio family. Pagpalain mo, Lord, si Kuya Ramon, Ate Karin Pasqua. Salamat po, dakilang Diyos, sa araw po na ito. Buksan mo po yung aming espiritual na kaisipan, ng aming mga mata, ng aming pandinig, Panginoon, para mas manamnam po namin yung mga salita mong aming mapag-aaralan ngayong araw po na ito. Ilid po kami ng Holy Spirit, siya pong kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ako po bilang lingkod mo na mag-share ng salita mo, itago mo lang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po namin binabalik ang papuri, ang pagsambat pagluwalhati. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so mga kapatid, ang ating topic, ang buhay ay maganda. Maganda. Yes, lagi nating sasabihin mga kapatid, life is beautiful, no? Ang study verse po natin, siyempre tandaan niyo po, favorite verse po ni Kuya Ramon, Joshua 1:9. Alright, itaas ang mga kamay ng mga mananampalataya ng Diyos na naririto sa radio na nagsasabing ang buhay ay maganda. Tayo pong lahat yun, mga kapatid. Amen? Dapat natin laging sinasabi, ang buhay sa kabila po ng mga kahirapan din pinagdadaanan natin, huwag nating sasabihin, ay, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay. No, sabihin natin, maganda ang buhay. Everybody says, maganda ang buhay. Yan. Ang buhay. Amen. Maganda ang buhay. Yes, amen. Praise the Lord po. So, bakit natin nasasabi o masasabing maganda ang buhay? Meron pong 3 halimbawa dito. Bakit nasabi nating maganda ang buhay, mga kapatid? Una, yan. Dahil ang buhay ay kaloob ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, siyempre. Bigyan nyo, humihinga tayo, nagigising tayo. Kasama natin ang mahal natin sa buhay. Ang buhay ay kaloob ng Diyos. Pangalawa, dahil kahit may pagsubok, kahit may trials, may dahilan pa rin para tayong umiti at magpasalamat. So yan ang laging tinuturo ng Bible, mga kapatid. Na lagi tayong magpasalamat, ngumiti tayo kasi meron tayong Jesus Christ. Number 3, dahil bawat araw ay bagong simula. Ito yung magigising tayo ng umaga, bagong simula yun sa buhay natin. Kasi nga, tatandaan nyo, lagi tayong may pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Amen. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Tumama ka na, Mamsi. Alright, so, bakit nasabi nating maganda ang buhay, mga kapatid? Ito po naman sa English version. Life is a gift from God.
It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Madalas ko pong naririnig yan. Nung pandemic, lagi po akong nakikinig ng mga preaching ni Pastor Ed Lapis. No? Kilala niyo po yun, si Pastor Ed Lapis. Lagi niya akong sinasabi yan. Life is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Dahil ang buhay ay isang kaloob mula sa Diyos. Hindi po ito isang problemang dapat lutasin. Ito po'y isang biyayang dapat ipagpasalamat at ipagdiwang. Maganda ang buhay, mga kapatid, tandaan nyo, basta maganda ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya, mahaharap natin ang buhay ng may tapang mula sa Diyos. Amen po ba? Alright, Ma'am C, pwede ho bang pakibasa nyo po yung study verse natin? Joshua 1:9. Okay, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be Amen. afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yes, Ma'am C, basahin niyo po sa Tagalog. Yan, dali lang po. Ito, yan ako. Okay, Ayan kaya po, Ma'am C. magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag Yun. kang matakot o manghina, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang talatang ito ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpala sa verse na binasa natin ito. Kasi alam niyo, Ma'am C, itong panahon na ito, kausap niya si Joshua, no? Kilala natin si Joshua. Siya yung apprentice ni Moises, no? Si Joshua ang pumalit kay Moises nung kinuha ng Panginoong Diyos si Moises at si Joshua na yung pumalit. Kaya laging sinasabi ng Panginoon, Joshua, magpakatatag ka, magpakatapang, kasi si Joshua, sasabak siya sa mga lugar na kung saan pupuntahan niya na inuutos ng Diyos, no? Kaya sabi ng Panginoong Yahweh, huwag kang matakot, huwag kang manghina, sapagkat ako ang Panginoong mong Diyos. Kaya ito, sa atin na ito sinasabi ng Lord, no? Ramon, Karim, Sami, magpakatapang kayo, huwag kayong matakot, huwag kayong manghihina, sapagkat ako, ang Panginoon ninyong Diyos, kasama niyo ko saan man tayo magpunta. Kaya kapag kasama natin si Lord sa buhay po natin, mga kapatid, ang ganda ng buhay. Hindi natin pwedeng sabihin ang hirap ng buhay. Maganda. Kasi nga kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya yan yung kinuha kong verse eh. Kasi dito talagang lalakas po tayo. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na kapag meron tayong mga panghihina, meron tayong mga worries, meron tayong mga fears, ang sinasabi ng Lord, magpakatapang kayo. Huwag kayong manghina. Naririto ako, ang inyong Diyos. Kasama niyo ako saan man kayo magpunta. Kaya kayo, Ma'am si Papsi, di ba nung nag-abroad kayo, sinamahan kayo ng Diyos. Nakita niyo, dumaan kayo sa ganong problema, pero sa biyaya ng Diyos, nakita niyo po, Ma'am si Papsi, kami din dito. Lahat naman po siguro tayo, na-experience po natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung bang sa tingin mo parang talagang walang-wala ka na, pero bigla, di ba? Biglang may darating, di ba? Sinasamahan tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Huwag ho tayong magdadoubt kay Lord. Tandaan po natin, sa bawat hamon ng buhay, hindi po tayo nag-iisa. Hindi natin kaya kung tayo lang. Kaya kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kaya nga lagi nating sasabihin, Lord, samahan mo ko sa problema kong ito. Panginoon, bigyan mo ako ng katatagan. Ang tunay po na tapang ay nagmumula po sa tiwala natin sa Diyos na lagi natin siyang kasama. Hindi tayo, Mamsi, Papsi, mga kapatid ko dito hindi tayo inilagay ng Diyos dito sa mundo para lang pagdusahin. Hindi po yun ang layunin ng Diyos sa atin. Although talagang nandoon yung test, yung trials, gusto ng Diyos maging matatag tayo. Pero ayaw niya talaga tayong pagdusahin. No? Amen? Totoo po na ang buhay ay maganda, ngunit hindi palaging madali. Kasi meron tayong mga problema sa buhay. Di po ba? Araw-araw meron tayong hamon para sa atin na harapin ang mga ito ng may tapang at lakas. Saan tayo hingi ng tapang? Saan tayo hihingi ng lakas? Kay Lord. Di ba? Mga kapatid, hayaan natin ang kagandahan ng buhay ang maging silbing gamot ng mga sakit natin or mga sakit.
upang mapagaan ang hirap sa mga panahon ng pagsubok sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa Lord, Ma'am si Papsi. Nakwento sa akin ni Mami Erin. Biruin nyo yung kanyang creatinine, 600. Ngayon, 300 na lang. Di ba? Salamat sa Lord. Kaya sabi ko, Mami Erin, nakita nyo yung prayers natin. Talagang napaka-powerful. Kaya magpatuloy lang po kayo, Mami Erin. Ang ganda po ng aura ni Mami Erin ngayon. Hindi mo na masasabing may sakit. Di ba? Ganun po ka-powerful ang prayer natin. Kasi nga, meron tayong Lord. Nakasama natin at hinihintay lang ng Lord, sa akin kayo dumepende. Yun ang gusto ng Diyos eh. Sa akin kayo umasa. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Kaya sabi niya, anak, magkikita na rin tayo. Amen po, Mami Erin. Gusto na rin kitang makita at gusto na kitang mayakap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, harapin natin yung mga problema natin, nakasama natin si Lord. Hayaan natin ang kagandahan ng buhay ang magsilbing gamot sa mga sakit or sakit upang upang mapagaan ang hirap sa mga panahon ng pagsubok sa pamagitan ng pagbibigay ng pag-asa ng Diyos. Sabi nga po ng pare, yun nga po, habang may buhay, may pagsubok. No, hindi ka maano eh. Hindi ka matatama doon kay Father eh. Kaya lagi ako nagkakamot eh. Talaga to si Father. Amen. No, amen. So, glory to the Lord mga kapatid. Habang narinito tayo sa mundo, huwag kayong magtataka sa lahat ng nararanasan nyo. Huwag na kayong magtataka. Kasama na yan. Amen. Huwag kang mabibigla. May problema ka. Okay lang yun. Di ba? Sapagkat ang buhay ay merong kaligayahan. May kalungkutan. Siyempre, hindi naman laging maligaya ka. May lungkot na kasama yan. May tagumpay. Meron ding pagkatalo. Hindi naman lagi kang talo. Hindi ka rin laging tagumpay. Magkasama po yan. Parang may araw, may gabi, may liwanag, may dilim. Kaya may dalawang panig ang buhay mga kapatid. Kung naalala niyo yung sharing ko noon, Ma'am si Papsi, mga kapatid ko rito sa iRadio, yung the two sides of the coin, di ba? There are two sides of life. Sa katulad na paraan, ang buhay ay puno ng mga sandali ng kagalakan, kasiyahan, tagumpay, at kaginhawahan na nahahaluan din siyempre ng ng dalamhati, ng kalungkutan, ng pagkatalo, ng kabiguan at mga suliranin. Ganun po ang buhay. Kaya mga kapatid, walang tao dito sa mundo na malakas, makapangyarihan, matalino o mayaman na hindi nakaranas ng pasakit, ng hindi nakaranas ng pakikibaka, ng dalamhati, ng pagdurusa at pagkabigo. Kaya ang tunay nating pinaniniwalaan mga kapatid, ang buhay ay maganda. Palakpakan po natin si Lord at sabihin niyo ulit, ang buhay ay maganda. At bawat sandali ay isang pagdiriwang na pagiging buhay. Ngunit agad, lagi dapat tayong handa na harapin natin ang kahirapan at hamon. Nakita niyo ang buhay natin, puro hamon yan. Ako po, everyday, Ma'am si Papsi, may challenge ako. Kasi, aalis ako, pupunta ako sa church. Di ba, challenge sa akin yun kasi nakakain ako. Ang hirap, pagka ako lang mag-isa. So, yan yung mga hamon natin. Kaya sa darating na Pasko, maghanda na kayo ng hamon. Dahil marami tayong hamon. No, iba yung hamon. Amen? Ang sarap nun. Maraming cholesterol yung hamon. Okay, praise the Lord. So, ang isang tao po, next slide tayo. Ayan. Ang isang tao po na hindi nakaranas ng mga paghihirap sa buhay, tandaan nyo, ay hindi kailanman makakamit ang tagumpay. Basahin nyo po yan sa PowerPoint natin. Ang mga kahirapan ay sumusubok sa katapangan, pasensya, kailangan mahaba pasensya natin, katiyagaan, at tunay na karakter ng isang tao. Tandaan niyo po, ang pinakamahalaga sa Diyos, yung karakter natin, no? Yung puso natin. Ang kagipitan at kahirapan na nagpapatibay sa isang tao at handa niyang harapin ang mga hamon ng buhay ng mahinahon at may payapang kalooban. Wika nga, ng iba ganito
Ang sabi rito sa next slide natin, there can be no gain without pain. No pain, no gain, Ma'am C. Di po ba, Papsi? Ako po, naalala ko noon, Ma'am C, nung ako po ay yung natatandaan niyo po yung aking tattoo dito sa aking balikat. Ang tattoo ko po nung una is yung ahas nakapalupot sa note, no? Na-born again Christian ako. Ay gusto ko papalitan. Sabi sa akin ng tattoo artist, Kuya Sam, papatungan na lang natin yan kasi kapag ni-laser natin, mahal ang babayaran mo. Alam niyo po, Ma'am C, mano-mano, tinatungan niya po itong tattoo ko na nandito sa aking balikat. Yan. Mukha na po ni Jesus yan. Pakita ko lang sa inyo. Mukha na po ni Jesus yung nakalagay. Dati ahas po yan Tapos meron siyang Jesus is Lord, John 3:16, nandyan sa gilid, sa itaas. Alam niyo po ba nung tinatato sa akin to, Ma'am C, nakahawak ako sa pader. 2 hours, 3 hours akong tinatatuan. Alam niyo ang nangyari sa pader? Nagbitak. No pain, no gain. Sa sakit! So, sa sakit. Kaya, sabi ko, Lord, ang hirap pala, ang sakit doon. So, yung sinasabi natin, no pain, no gain. There can be no gain without pain. May ano talaga may sakit, no? May paghihirap, pero bandang huli doon, mararanasan natin yung comfort, no? Yung kaginhawahan. Walang tagumpay kung walang tiniis na hirap. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ang tagumpay sa layunin ng buhay ay nakakamit at napapanatili kapag ito po ay ating pinaghirapan at pinagsikapan. 2 days po akong tinatuan kasi nga malaki to Kaya, bilhin nyo, 2 araw na yon, hirap na hirap. Ang sakit talagang tinitis ko kasi gusto ko po talagang matakpan yung ahas kasi yan, yung ahas, siyempre, symbolize ng ano yan ni Devil, ni Satan, no? Kaya ang buhay, mga kapatid, tandaan nyo, ay hindi dapat laging maging bed of roses lang. Dahil ang mga tinik ay bahagi din ito at dapat nating tanggapin katulad ng pagtanggap natin sa magagandang sitwasyon ng buhay. Meron po akong mga highlights dito, mga kapatid. Ito po, pag-aralan natin yung thorns of life. Ano ba yung thorns of life, mga kapatid? Di ba, nakakita kayo ng rosas, Ma'am C, Papsi, mga kapatid, di ba? Yung rosas, Ma'am C, di ba, ang ganda-ganda ng bulaklak niyan. Tapos may dahon. Pagkatapos nun, di ba, matinik, Ma'am C? Pag hinawakan natin yung pinakasanga ng rose, di ba natitinik tayo? May ano yun may tinik. So kung i-compare natin to sa buhay, mga kapatid, yung mga thorns of life, ito yung mga tinik ng buhay ay nagpapaalala po sa atin na ang tagumpay at kaligayahan ay maaaring mailap, di po ba? Sa halip na panghinaan tayo ng loob at mawala ng pag-asa, ating alalahanin yung pain of thorns. Ano naman yung pain of thorns? Next slide po tayo. Pain of thorns, mga kapatid. Ang pain of thorns, yun nga po yung mga tinik, no? Ay pansamantala lamang. Kumbaga sa problema, sa buhay, pansamantala lang yan. At ang kagandaan ng buhay ay malapit ng madaig. Tandaan nyo yan. Malapit ng madaig yung turok ng dulot ng mga tinik nito. Di ba? Kaya kapag tayo natutusok, relate nyo sa buhay nyo yun. Problema yun, tinik yun sa buhay. Pero kapag meron tayong Jesus Christ, mapapawi lahat yun, yung sakit na yun. Kaya ang malungkot, yung mga nasa ilalim ng impresyon na ang buhay ay isang bed of roses. Maraming tao, mga kapatid. Ma'am si, Papsi, di po ba? Gusto nila bed of roses. Ano ibig sabihin ng bed of roses? Yung hindi na sila maghihirap. Saganang sagana. No? Amen? Kaya yung bed of roses, mga kapatid, ito yung mga gusto ng mga tao, mga kapatid, nakahiga ka lang sa kama, ang ibig sabihin, hindi ka nagdadaan sa hirap. Nakita nyo po yung mga naging controversial dito sa atin. Bilhin nyo, nakahiga na sila sa bed of roses. May gusto pa nila habang buhay, nandoon pa rin sila. Nangungurakot. Ano nangyayari ngayon? Yung bed of roses nila ngayon, yun, natakpan na ng karton. Sinuli na yung mga millions of pera ng tao, di ba? Kaya marami pong taong ganyan. Ayaw nilang maghirap. Gusto nilang bed of roses. Amen?
yung bedo process ay agad na nadidismaya at nagiging biktima ng depression at frustration. Kaya maraming tao, ano nangyayari? Laging naghahangad, kahit masira yung puri, kahit masira yung dignidad, basta gusto nila sa bedo process sila. Amen? Naalala ko nun, Ma'am Si, high school ako, fourth year high school. Meron akong nililigawan. Na yan share ko sa inyo. Maganda siya. Morena. Kasi ang tipo ko talaga, Ma'am Si Papsi, sa isang babae, matangkad, morena, mahaba buhok, matangos ang ilong. Tingnan niyo si Iska, ganon. Di ba? Morena, matangos ang ilong. No? Tapos mahaba buhok. So, yung babae po na yun, ng fourth year high school ako, niligawan ko siya. Fourth year high school ako, first year college siya. Ahead siya sa akin ng 1 year. Dahil gusto ko siya, pinupuntahan ko siya sa eskwelahan niya, ganyan, niregaluhan ko siya ng chocolate. Hindi siya nakukontento. Yung pala, ang gusto niya, mas mayaman. Siyempre, nag-aaral pa lang ako noon. Sabi ko, tatapos ako ng pag-aaral, magsisikap ako para mabigyan kita ng mga magandang buhay. Hindi ako pumasa sa hinihingi niya. Dahil gusto niya raw boyfriend, yung mayaman. To cut the long story short, Ma'am Si Papsi, lumipas ang isang dekada, ang napangasawa niya, may asawa. DOM. Mayaman niya, kaya lang, may asawa. No? Bandang huli, kalaguyo siya, nagtatago siya. Pero maganda buhay niya. Yun ang gusto niya, bedo process Di ba? Marami pong, hindi ko naman lahat sinasabing mga babae marami pong babaeng ganyan. Gusto nila, bedo process na lang. Amen? Di ba may kanta dyan, Ma'am Si? Papsi? I wanna lay you down in a bed of roses. Yeah, kantayin mo nga, Ma'am Si. Hindi ko kabisado. For tonight I sleep on the bed of nails. Oh, I wanna be just as close this. For Holy Ghost this. Lay you down on the bed of roses. Amen? Mataas dati kong kinakanta yan, Ma'am Si, Papsi. Talagang nandoon, nung mataas nung panahon na nagbabanda ako, ngayon talagang mababa na Dati akong Bon Jovi yung boses. Ngayon, Jumidis Matura na. Ang baba na ng boses ko. John Bon Jovi naging Jumites Maturan. Ikaw ang ligaya ko. Ganun Amen. So, yun po yung sinasabi natin. No? Yung bedo process, ayaw nang mamroblema. No? Kaya anong ginagawa? Sinisira yung kanyang reputasyon. Sino ang nakakaranas po ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kapayapaan sa buhay at kasiyahan? Ito po yung mga taong humaharap sa mga paghihirap ng buong tapang at tumatanggap ng tagumpay ng may kapakumbabaan. Kaya kahit pinagpapala ka ng Diyos, manatili pa rin tayong mapagkumbaba. Amen? Hindi ka mataas. Yumaman ka lang, nagkaroon ka lang ng 3 coaching Rolls Royce, ang taas-taas mo na, ang yabang-yabang mo na, no? Tapos may payong ka pa doon sa Rolls Royce. Binabagsak ng Lord yun, yung mga mayayabang. Lalo na kapag kayo mayaman na nga, no? Yung pong kahit naging successful tayo sa buhay, tandaan nyo mga kapatid, yumaman ka dahil nagsikap ka. Pero, nanatili ka pa rin mapagkumbaba. Amen? Yun ang gusto ng Diyos Hindi ka ma-pride. Hindi ka laging nakataas ng noo na may hawak kang Louis Vuitton. No? Tapos nakaganyan ka, liliyad-liyad ka. Amen? Meron akong naging employer doon, Mamsi, Papsi. Grabe. Tuwing darating siya doon, nakapila kami mga waiters, no? Kabataan ko noon yung employer namin yun, nakataas yung noo. May bag siyang mamahalin noon, may driver, may bodyguard. Hindi namin makita kasi lagi siyang nakataas. One time, nainis ako Mamsi Sabi ko, taas naman ang employer naman natin na ito. Kasi nung kabataan ko pala, paano rin ako patola ako nung araw Dumating siya ngayon. Alam niyo yung ginawa ko? Kumuha ako ng isang bangko. Tumayo ako doon sa bangko. Habang dumaraan siya, ay di kita-kita ko na yung mukha niya. Nagalit! Sabi sa akin, bakit nakatungtong ko sa bangko? Sabi sa akin,
Eh ma'am, tuwing babatiin namin kayo ng good morning, hindi namin makita yung mukha nyo, nakataas kayo lagi. Sabi gano'n. Di ba may mga taong gano'n eh. Porque ba, mayabang ka, ikaw ang may-ari ng isang company, mambira, hindi na makatingin sa lupa. Lagi na nakatingin sa itaas. No? Amen? So mga kapatid, masarap yung yumaman ka. Oy, excuse me po, may nagdadabog. Okay. Sings ka. Naglilinis. May bumagsak na ano, ewan ko ba. Keep quiet tatamaan ko sa akin. No. Joke lang. Joke lang. Okay. So mga kapatid, iba yung yumaman ka, biniles ka, nagsikap ka, pero nanatili ka pa ring humble. No? Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang nakakaranas ng totoong kaligayahan, kasiyahan at kapayapaan sa buhay. Sa kabila ng kasaganaan mo sa buhay, down to earth ka pa rin. Di ba? Amen? Mamsi, Papsi? Down to earth pa rin tayo. Sa yung nakakaranas ng real happiness, contentment, and peace of life. Sa mga nag-iisip naman at naniniwala na ang good times, ito pag-usapan natin, yung sinasabing good times, ito yung magagandang panahon. Ano ba ibig sabihin ng good times? Ayan. Next slide tayo. Ayan. Ang good times ay simbolo po ng mga magagandang karanasan na nagbibigay inspirasyon at dahilan upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Na kahit nahihirapan tayo, may mga problema tayo, nagpapatuloy pa rin tayo. Ito rin yung mga pagkakataon na pinapaalala sa atin na ang buhay ay hindi puro hirap. No? May mga panahon din siyempre ng biyaya at saya. Kaya lagi nating sasabihin, maganda ang buhay. Maraming taong hindi tumatagal at madaling sumusuko sa mga pressure of life, dulot ng kahirapan, ng iba't ibang crisis ng buhay. Ano ba yung pressure of life? Ayan po mga kapatid, pressure of life ay tumutukoy sa mga bigat, hamon at stress na dulot ng mga responsibilidad, problema at inaasahan sa buhay. Sino po nakakaranas niyan? Yung mga nanay. No? Paano ko babudgetin ito? Ang liit lang ng inintrega sa akin ni Ambo. Pambira, di ba? Nape-pressure sila sa buhay. Amen? Nanay, ang mas lalong nakakaranas ng ganyan. Praise the Lord. Pero nagpapatuloy. Kasi gusto nilang makamit ang tagumpay. Nagpapatuloy kahit maraming dinadaanang pagsubok. Hindi natin pipilitin. Kasi kung tayo lang mahirapan tayo, ipapaubaya natin lahat yan sa Diyos. Kaya nga kapag may Jesus Christ tayo, maganda ang buhay. Maganda naman talaga eh. Sino ba dito magsasabing pangit ang buhay? Taas niyo po kamay niyo. Sige po. Kahit di ko kayo nakikita, maglagay kayo dyan ng comment. Kukuha ko ng dyaryo. Huwag niyo sasabihin, mahirap ang buhay, pangit ang buhay, etc., etc. Kasi kapag gano'n ang laging binabanggit ng bibig natin, iyon talaga ang magiging buhay natin. No? Tandaan niyo, may power yung mouth natin, yung tang natin. Kailangan, positibo yung lagi nating sasabihin. Kaya nga yung mga anak nating maliliit, mamsi, papsi, yung mga apo natin, di ba? Imbis na sabihin natin na, ikaw ang tigas-tigas ng ulo mo, hindi ganoon. Ang lagi nyo sasabihin, yung bait-bait ng anak ko, ng apo ko, nire-reverse psychology natin. Kasi nga, pag lumalabas ang bibig natin, ikaw ang salbahe mo. Nalalaki yung salbahe talaga. Sabihin mo sa kanya, ang bait-bait mo anak. No? Kahit may ginawa kang hindi maganda, ang mabait ka pa rin. Di ba? Amen? Hindi natin pwedeng pilitin ng Diyos o ang pilitin ng sarili natin. Ipaubaya natin sa Diyos. Amen? So, ang mga taong walang tamang ugnayan, iyon talaga yung tunay o yung hindi makakaranas ng mga tunay na kaligayahan. Yung mga walang Panginoong Diyos, di ba? Madaling sumuko yan eh. Amen? Kaya iyan po yung kaibahan natin, Ma'am si Papsi, na hindi naman natin pinagmamalaki kasi gusto natin yung mga unbeliever makakilala din sila para ang buhay nila ay gumanda rin, di ba? Maganda ang buhay natin kasi meron tayong tamang ugnayan sa Diyos. Samantalang yung mga walang tamang relasyon sa Diyos, masasabi nila, marami ang buhay namin, pero hindi yun ang tunay na tagumpay, mga kapatid. Tandaan nyo, may tunay pang paglilitis sa itaas. Hindi pa tapos. Hindi pa natatapos dito yung pag namatay ka, kala mo tapos na, hindi.
haharap tayo kay Lord. At doon niya tayo husgahan at hahatulan. Amen? Praise the Lord. So, maaari natin kuning halimbawa, ang isang mahirap na mag-aaral. Ito nga po, katulad po ng isang estudyante na nag-aaral ng mabuti, nagsisindi po siya ng kandila sa gabi. Anong gamit niya? Gasera. Kaya paggising niya sa kinabukasan, yung ilong niya punong-puno ng itim. No? Naranasan ko yan, Ma'am si Babsi. Kami noon, gasera lang. No? Pagkagising namin sa umaga, pag ginanyan ko ilong ko, ba't puro itim? Yung pala, galing sa gasera. Di ba? Ito yung mga bata o estudyante na nagsasakripisyo, no? Talagang nagpupursige, lumalaban sa mga tukso para magawa niyang mahusay yung kanyang pag-aaral, yung kanyang gawain, di ba? At pagkatapos noon, nagtatagumpay siya. Sa katulad na paraan, ang isang matagumpay na tagapamahala ay kailangang harapin yung mga pagtaas at pagbaba ng buhay, katulad nating mga mananampalataya ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, lagi tayong nasa itaas. Kailangan talaga, bababa ka, no? Di ba yung kasabihan dyan, yung kanta dyan? Gulong ng palad, di ba? Ang buhay ay gulong ng palad, di ba? Hindi pwedeng lagi kang nasa tuktok, no? Hindi ka rin pwedeng laging di nasa baba. Gumugulong talaga. Ganyan ang buhay. Pero ang gusto ng Diyos, whether nasa tuktok ka, whether nasa ilalim ka, stay humble. Amen? Praise the Lord. Dapat, wag nating kakalimutan na ang buhay ay mayroong pinaghalong tagumpay, kabiguan, saya at kalungkutan. Hindi mo pwedeng sabihin hindi maganda ang buhay. Pangit ang buhay. Pagka ganon, Kristiyano ka pa naman, di ba? Tapos ganon lumalabas sa bibig mo. Hindi po ganon ang isang tunay na Kristiyano. Ulitin ko po yung katagang, life is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Ang buhay po mga kapatid ay kaloob mula sa Diyos. Hindi ito problemang dapat lutasin. Ito po isang biyaya, no? Na ipagpasalamat natin. Yung buhay natin, ipagdiwang natin. So, maganda ang buhay. If you loses hope during difficulties times, English yan. Ulitin ko If you loses hope during difficulties time, hindi mo makakamit ang tagumpay. Kahit na ang pinakamalakas na hari, yung pinakamalakas na presidente, sikat at may kaya na mga tao, mga kilalang tao, pinakamatanda, kabataan, ikaw at ako, tandaan niyo mga kapatid, lahat po tayo ay may saro ng pagdurusa. Si Jesus Christ, nakaranas din po niyan. Bakit? Kasi nagkatawang tao siya. Amen? Lahat po tayo may saro ng pagdurusa. Ang buhay ay hindi laging isang bed of roses para sa atin. Ang may kasabihan po dyan, Ma'am si Papsi, yung hindi mapakali yung ulo na nagsusuot ng corona. Ito po'y wastong ginagamit sa mga tao na nagtagumpay at nagtatamasa ng kapangyarihan at otoridad pero hindi makakaiwas sa tinik ng buhay. Amen? Hindi tayo makakaiwas dyan. Sa kabungan, ang buhay ay maganda katulad ng mga rosas, ngunit ito rin po ay may mga hamon na parang mga tinik na dapat nating harapin at mapagtagumpayan ng bawat isa. Ang mga taong tumanggap sa mga hamon na ito at nagtagumpay ay yung mga taong marunong mamuhay sa totoong kahulugan nito at patuloy na nagtitiwala sa Diyos, sa presensya niya at sa lakas ng Panginoon. Hindi mo hinahangad yung karangyang masyado. No, hindi natin nahangad yan eh. Yung masyado kang may pera ka na, okay ka naman na, naghahangad ka pa. No, sabi nga ng isang pastor namin, inyo na yung yaman ng mundo, basta sa akin si Kristo. Amen? Iyon na ikayong mundo, akin si Kristo. Naniniwala ka ba mga kapatid? Naniniwala po kayo na ang suffering is not the end but can lead to greater glory and a stronger faith. Ang pagdurusa ay hindi ang katapusan kundi maaring maghatid sa higit na kaluwalhatian at mas matibay na pananampalataya. Meron po akong 3 verse na napakagandang i-memorize, Ma'am C. Ayan, basahin niyo po, Ma'am C. 3 verses in the Bible that can inspire and strengthen us in life. Number 1. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you.
Number 2. Philippians 4:13, I can do all things through him who strengthens me. And number 3. James 1:2, blessed is the one who endures trial. Amen. Diba? Praise the Lord. Panghawakan po natin yung mga verse na yan. Isaiah 41:10, Philippians 4:13, James 1:12. Diba? Ang gaganda. Praise the Lord. Even yung binasa natin, yung teksto natin. Joshua 1:9. Ang buhay ay maganda kahit may pain of thorns, mga kapatid, and pressure of life, may good times, and bed of roses. Pagdating natin sa langit, doon po natin mararanasan yung tunay na bed of roses. I wanna lay you down in a bed of roses. Diba? Doon tayo nagkakaroon ng bed of roses, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Alright, Sister Mary Grace Kabigting. Pakisabi mo nga sa anak mo, sa baby mo. Nasa conclusion na si Kaambo. Makikita mo. Paglaki ng bata niya yan, malalaman niya yan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, conclusion. Nakita nyo, ang dali lang ng sharing natin. Conclusion, mga kapatid. Ayan. Ang buhay ay tunay na maganda. Amen po ba ron? Siyempre naman po, amen. Hindi dahil po ito ay perfecto, tandaan nyo, kasi nasa mundo pa tayo na imperfecto. Kundi dahil sa bawat pagsubok natin ay mayroong aral. At sa bawat araw ay may bagong, anong nakalagay, Ma'am C? May bagong, nakalagay po dyan, Pag-asa. pagsubok. Mamsi, mali ka na no. Hindi, sumablay ka ulit, Ma'am C. No? Okay. Hindi ka mananalo rito. Hindi mo nanalo, Ma'am C. Alright. So, ang bawat araw ay may bagong pagbangon. Pag-asa. Ang kagandahan ng buhay ay nakikita ng pusong marunong magpasalamat. Iyan ang gusto ng Diyos. Yung lagi tayong nagpapasalamat, wala kang budget. Lord, thank you. Alam ko may darating na budget. Di ba? Hindi naman siguro buong taon buong buhay mo ay mawalan ka ng budget, di ba? Kasi nga meron kang Lord. Pag meron kang Lord, hindi ka pababayaan ng Lord. Ako nga, wala akong trabaho. Si Iska, pa-sideline lang. Pero sa biyaya at habag ng Diyos, na Lord, thank you. Amen. May dumarating na blessing. Ang kagandahan ng buhay ay nakikita ng isang taong pusong marunong magpasalamat at magtiwala sa Diyos. Amen po ba? And remember me. Dati Renz Birano yung boses ko eh. Ngayon talagang wala na, mababa na talaga eh. Sayang, naging clear din the point na rin eh. And remember mga kapatid, life is short. Yan yung dialogue ni Papsi lagi. Life is short. Time is past. No replay, no rewind. Wala naman talagang replay sa buhay eh. Walang rewind. Enjoy every moment as it comes because life is Beautiful. beautiful. Amen. Kalakas. Maikli ang buhay. Opo, mabilis ang panahon. Life is Walang short. replay. Life is short. Opo. Walang replay, walang rewind. Paalagahan at namdamin natin ang bawat sandaling dumarating sapagkat maganda ang buhay. Kaya mga kapatid ko dito sa iRadio, mga kananayan, lahat po tayo dito, katatayan, mga kapastoran, just enjoy life, ngunit maging handa tayo na tiisin yung mga sakit dulot ng mga tinik, no? Yung katulad ng rosas, tinik nito sa tulong at biyaya ng Lord. Mga kapatids, magandang buhay po sa ating lahat. Kuya Ramon, Magandang Ate buhay. Karin, ilan pong maibabahagi ko ngayong araw na ito. Purihin po natin ang Diyos. Alam ko pong meron po kayong natutunan at ito po yung aking To God Be the Glory. Nakita niyo po yan. Yung mga jacket po ng mga kapatiran natin dito sa aking left side. Si Sister Rejoice, nakita nyo naman. May dalang lechon yan. Kaya umubukin siya. Si Mamita Lala, si Pastora Marinig, yung pinakapoging pastor sa iRadio, ayun, si Pastor Kiko, Ayun. si Sister Elaine, si Ate Mel, si Nanay Pastora Pluser, at si Ate Negra Pepita. At syempre dito sa aking right side, ang ating Mami Irene Gabriel Manon. Yan. No. Maganda pong buhay. Bakit? Magkakasama tayong lahat.
Salamat po, Ma'am C, Papsi, and to God be all the glory. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Amen. Amen. Maiksi ang buhay, huwag natin paiksiin. Ano? So, Correct. enjoy lang natin. Of course, Yes po. with the fellowship with the Lord. With the fellowship. Hindi naman Yes. yung mag-enjoy ka ng buhay mo, Oo. magpakasaya ka, inom, Opo. good time. Di ba sabi ng Panginoon, you fool, tonight, oo. I will take your life. Oh, Nako. Hindi ba? Ako yun, ang masaklap, no? Biglang binawi buhay niya, no? Kala niya, Oo. sitting pretty na siya, eh. Hindi ganun, hindi ganun. Hindi ganun. Enjoy natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dumadanas tayo ng mga pagsubok, paghirap. Alam mo, ang buhay natin ngayon, nasa Book of Revelation yun. Ay, opo. Sabi Naman. na, yung the wages, yung daw kinikita natin sa araw-araw ay hindi nagiging sapat. Dahil yung bilihin natin pamahal ng pamahal, ano? So Yeah. hindi sapat ito para mabuhay ang bawat isa sa atin. Nasa Book of Correct. Revelation 'yan, Mhm. no? So ibig sabihin ba nito na ang buhay natin kahit na naghihirap tayo, dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay, lahat naman tayo dadanas niyan, eh. Di ba? Ito po yan. Wala Opo. naman taong hindi naman na dadaan sa subok. Ito mga si Joshua, Mhm. talagang, paano ko ba masasabi, explain no? Talagang, lahat ng sampal, lahat ng pagdurusa, Oo. inabot niya, eh. Oo. Kung yung kaya ang dumating sa buhay Si natin. Job. Ay, si Job pala. Job, si Job, si Job, ano? Kung yan kaya ay dumaan sa buhay natin, Ay, kakayanin kaya natin sa panahon natin ngayon, ano? panahon yun. Yung Hirap. panahon ni Job ng mas mahirap ang buhay nun dahil walang Mahirap hospital. po, no? Aha. Hindi ba? O, Wala. Kung paano siya nagkaganon, walang hospital na mapupuntahan, walang gamot. Yes. Opo. Hindi ba? Hirap Yung lang. panahon natin ngayon, wala ka ng trabaho, wala kang pambayad may mga bills kang babayaran. Yung may stress ka, tapos may sakit ka pa. Bakit ka pa? Oy, sabay-sabay yun. Paano mo, yun? Bakit nun, no? Paano mo malulutasin yun, di ba? Tapos, May sakit ka na, wala ka ng trabaho, tapos iniwanan ka pa ng asawa mo, no? naku, sus, patong-patong. Grabe, Oo, bira. di ba? Ang hirap, no? Sabay, Hmm. nasunugan ka pa ng bahay, nanakawan Sunugan ka ka pa. pa. Ano ba yan? Ay, nako. Hindi ba? Hirap-hirap, no? So, kung yan ay dumaan sa ating buhay, ang tanong, anong gagawin mo? Yes. Anong question? Anong gagawin mo? Maiksi lang ang buhay natin. Laban. Laban lang tayo. Pray Amen. tayo. Yes. Laban Pray tayo, lang. Lord. Ganun ang buhay, eh. Pero kapag tinapos mo na yung buhay mo, Ay, nako. tapos na. Wala ka na. Lahat ng Wala na. problema mo, tapos na. Pero tapos ka na rin kay Lord. Hindi Yun. ba? Yun ang Yun ang problema. masaklap. Mas masaklap. Okay, may question Oo. dito. Ay, sige po. Glory to God po. Masagot po tayo sa tulong ng Holy Mamita. Spirit. Ayan, ako, favorite ko yan eh. Yung mga tanong ni Mamita eh. Sabi Diyan niya, gumagana yung ugat ng utak ko eh. Ma'am Sibelsi. simple lang tong tanong niya. Pastor, sabi Diba? niyo, magandang buhay. May mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong. How Mhm. can we overcome the fear of asking for help? Sabi niya. Mm. Mhm. How do we handle rejection of being turned down when you ask help from someone? May fear, may rejection, ganon. Paano daw ma-overcome ang Ma-overcome yung fear ng paghingi ng tulong. Kung kasi ganito yan, Mamita. natatakot bang Sa, humingi ng actually, tulong? actually po, Ma'am Si, Papsi, ako nga, pinag-iisipan ko noon, nung panahon na talagang walang-wala kami. So, siyempre, nakakahiyang humingi ng tulong. Mhm. Nakakatakot yan, lalo na sa kung kapatid mo pa yung hihiraman mo, atingan mo ng tulong. Kaya nga sabi ng iba mabuti pa ikang lumapit ka na ng tulong sa ibang tao, di ba? Kasi nga po, mga kapatid, may mga tao na hirap sila, natatakot sila, nahihiya sila. Pero ang una nating dapat hinga ng tulong, mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Para ma-overcome natin yan, humingi tayo ng habag sa Diyos. Lord, tulungan mo po ako. Kasi ang Diyos, hihipo at hihipo sila ng taong tutulong sa iyo. Paano mo overcome? Magbasa ka lagi ng Bible. Amen? Kasi ako, in my experience po, ganyan po talaga.
apakadalas po naming dumanas noon sa kahirapan sa buhay. Pero sa biyaya ng Diyos, magbuhat ng mga born again ako. Sabi ko kasi sa inyo, wala kaming gasol. Nag-PM sa akin yung pastor namin, anak, may problema ka. Nararamdaman ko. Ba, hindi ko naman sinasabi. Nagulat ako. Anong problema mo, anak? Wala ko kaming gasol. 3 araw na nagluluto ng itlog si Iska sa rice cooker lang. O sige, papuntay mo rito asawa mo. Bibigyan ko yung pambiling gasol. Ka-istro ko lang noon. Wala pang trabaho yung anak ko. Dumidiskarte lang kami. So, sa biyaya ng Panginoon, tayo po mga kapatid, kapag nakakaranas po tayong ganon, siyempre, mas mainam din yung lalapitan mo, yung talagang kapatiran mo na talagang open at saka talagang may kakayanan. Mahirap din kasi naman yung lalapit ka rin sa kapatiran na wala din naman, di po ba? Pero isang bagay po ang may bibigay ng mga kapatiran natin kung wala man silang maibigay na tulong pinansyal. Ang may bibigay po natin sa kanila is prayer. Prayer po. Pag humihina, nahihirapan ka, Pastor sabi, pwede ba ipag-pray mo ako? Bakit po? Wala kasi akong pera. O sige, pagpe-pray natin. Sabihin natin kay Lord. Ma-overcome mo yun. Nakakahiya akong lumapit sa mga taong nag-aalanganin ka. No, doon ka na talaga sa mga mananampalataya ng Diyos na maunawaan ka. Ayun po yun. Amen? So as long na makakagawa ka ng paraan, ako din kasi noon, gumagawa kami ng paraan para hindi na ako mangutang. Sanla dito, sanla doon. Pero pagka may budget naman, tubos dito, tubos doon. Yun lang yun. Amen. Darating talaga yun. Mahihirapan ka. Paano ko ma-overcome itong mga takot na ito? Tapos, nire-reject ka. Pasensya ka na, ganito, ganyan. Pagka nare-reject ka naman, huwag mong damdamin. Okay lang yun. Ipasalamat ka pa rin. Huwag mo ikasasama na hindi ka napahiram ng kapatiran mo, nagdamdam ka na. Hindi ka tunay na Kristiyano pagka ganon. Dapat nga, malawak yung ating pangunawa. Di po ba? Sana po, mamita, nakatulong po yung aking kasagutan. Mamaya po, ipipm kita, may kailangan po ako sa inyo. Huwag niyo na akong i-reject. Siyempre, pag umutang dapat babayaran din, ano? Yes, opo. Pag utang, dapat bayaran. Pag bigay. Diba? Amen. Nasa Biblia yun. Biblical yun. Pag may utang ka, bayaran mo ng bayaran mo. Pag buhay ang inutang, buhay din. Nako. Patay tayo dyan. Sabi rin ng Bible, kung pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din tayo sa malaking bagay. Amen. Di po ba? Amen? Kaya ako noon, meron akong kaklase, Mamsi, Papsi, mayaman siya, nasa ano siya nasa Petron siya, company ng Petron, malaki sweldo noon nakita niya ako, nagwe-waiter ako, pero siya, kaklase ko siya ng high school, nagulat ako, talagang isa na siya sa pinakamataas doon, sa Petron, sabi sa akin, Badong, bihira, dito lang pala kita makita, tawag sa akin, Badong, kasi Salvador ang pangalan ko, tawagin ako Badong. Hoy pare, buti ka pa ikaw. Sabi ko sa kanya, ganda na ng sitwasyon mo dyan. Oo nga, kasi nag-aaral ako. Ako kasi hindi ako nakatapos. Kaya ito, sideline naman ako ng pag-waiter. Pare, baka naman meron kang 2K dyan. Sama ng sabi sa akin na, pambira, kasi nakita pa lang tayo ng utangan. Utangan mo na ako. Hindi, nagbibiro lang ako. Sabi ko sa kanya, di Brad, meron kasing lechong baka dyan. Baka naman pwedeng mamaya ipagpaalam mo sa manager. May isang lechong baka, Christmas party nila kami nagsiserve. Sige pare, sumimple ka na lang. Yun. Pero binibiro ko lang siya na, pare, pay mo ng 2K dyan. Kasi mayaman siya, di kotse, ang ganda ng bahay niya dito sa Bisyo. Biyaya ng Diyos, hanggang ngayon nagtatrabaho siya. Ako, sitting pretty na lang ako dito. Nagsishare ako ng word of God. Amen. Diba? Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Totoo yan, pag tayo daw ay nagsisilbi sa Panginoon, hindi niya tayo papabayaan, hindi tayo gugutumin. Di ba? Yes. Pinoprovide niya lahat yung pangangailangan natin. God provides. Totoo yan. God will provide. Okay. Amen. Meron pa mga question? May question pa ba si Mamita? Wala na, no? Thank you, Salamat, Pastor, Mamita. sa napakagandang kasagutan niyo sa aking question. Ay, huwag muna po siya magpa-thank you. Ako magpapa-thank you dahil mag-PPM po ako sa kanya.
Ayari. Maling biktima. Ikaw ngayon, ang pupugin ko ng question. Mamita. Joke lang yun. Alright. Alam ko mga prayer request po. Ay, yung suki natin. hindi si ano pa, si Ay, Mami Luz Conferido. Oh, yung, nga pala. yung mga Luz regulars. Conferido. Oo, yan mga nauna natin. Yan mother-in-law ni Karen. Karen Ferrer. Oo. Oo, Ano pong sila- sakit? Di namin alam. Supposed to be may birthday party siya nung 17. Oo. Pero Opo. ngayon, ang sabi kasi nung anak na malubha daw. Malubha. So, Ay, ganun po ba? Labas-pasok Nanay din Luz? siya. Labas-pasok Nanay kasi Luz siya ng Conferido. ng ospital. 85 Opo. na siya. Ay, 85 years old 85. na. Oo. Okay. Pinuntahan namin sila nung nung I think unang uwi natin oo. Pinuntahan namin sila sa Langit Street. Yan. Ang ganda naman ng Kilala yan mga nila street, no? nila Lala. Mhm. Lala naman may talala. Okay. Mm. Langit Sila Street. Rejoice. Yun po talaga pangalan ng street. Langit. Oo, Oh, sa, Langit Met Street. sa Manila. Galing ano? Galing. Yan. Pag lumagpas ka, impyerno na yun sa dulo. Naalala ko yung joke dyan Kuya Ramon Talaga itong tao na ito, super malas Bumili lang ng pako sa hardware. Pagtawid daw, nasagasaan ka ng truck. Oh. Di ka naburol. Oh. Nung nakasakay na sa karo, tatawid sa release ng tren. Abay, akalain nyo, nadumugan pa rin ang tren. Sobrang malas. Ayun, yung kaluluwa, di umakyat. Sa sobrang bilis ng kaluluwa niya, abay, nadumugan ang eroplano. Bumagsak sa impyerno. Joke lang, joke. Sobrang naman yan. Pati kaluluwa nasasagasa. Wala sa gisado ng eroplano Ay, saan nga siya bumagsak? Sa impyerno. Joke lang yun mga kapatid. Ay, nako. Alright. O siya. So, bago po ang lahat, Ma'am C, meron pa akong isang Korean song. Yan. Yan. Sige daw. Sige. Panghimagas Kasi- yan, panghimagas. Panghimagas to. Mga Korean song. Mm. Ibabaran ako sa'yo kahit maputi ng buhok ko. Sinasabi ko na nga. Sabi ba na ginagawa naman sa Korea? Yan, Korean. Korean song yun. Okay. Sige, pala natin si Lord. Kapatid. Praise the Lord. Yan lang si Sammy Boy. Masaya ang buhay. Amen. Yes. Patawa-tawa lang. Mm-mm. Tawa-tawa lang. Chill lang tayo. Kaya naman natin ka rin. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon namin na Diyos na mapagmahal at mapag-aruga. Diyos na nagpo-provide ng mga pangailangan namin. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng blessings na natanggap namin buhat pa kaninang umaga. Salamat, Lord. Malakas kami. Buhay kami, Lord. Yan dito kami ngayon sa iRadio para magbahagi ng salita mo. Panginoon, salamat. Napakaganda po ng buhay, Lord, na binigay mo sa amin. Tunay na kapag meron kaming tamang ugnayan sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, maganda ang buhay. Hindi namin pwedeng sabihin mahirap ang buhay or pangit ang buhay. Maganda kasi kasama ka namin. Tunay ang sabi mo, Lord, huwag kaming matakot, huwag kaming mapanghinaan sapagkat kasama ka namin sa bawat pagkakataon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mga pag-aralan po namin mga salita mo ngayon. And Lord, I pray, Lord, in Jesus' name, patuloy po namin tinataas sa iyo ang iRadio program, Lord, ang iRadio family, as Kuya Ramon, Ate Karin Pascua, pagpalain mo po ang mag-asawa po na ito, ang kanilang buong sambayanan, Lord, lagi po naming dalangin, yung maganda nilang kalusugan, yung protection po, yung provision and guidance, Lord, in Jesus' name, good health, long life, Lord, satisfied life sa buhay po ni Kuya Ramon, Ate Karin Pascua. And we pray also, Lord, yung pong mga mahal po nila sa buhay. Pagpalain mo silang lahat at lagi mo silang iingatan. Kung sila man po ay bumabiyahe, nagmamaneho, yung mahawak po ng manibelas, Kuya Ramon, Lord, lagi mo silang iingatan, Panginoon. Salamat po, Diyos. At muli sa pagkakataon na ito, tinataas din po namin sa iyo yung mga may karamdaman. Siyempre po, yung aming Mami Irene Gabriel Manalo, nagpapasalamat po kami, Lord. Bumaba na po yung kanyang creatinine. Nakakalakad na po siya. Praise Hindi God. niya na Thank kailangan you, ng Jesus. wheelchair. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Mm. Kain lang yung kanyang kailangan at yung aalalay. So Lord,
Panginoon, dinadalangin po namin na darating po yung next year. Loobin mo po, Panginoon. Makauwi po sina Kuya Ramon, Ate Karim na maluwalhati at mapayapa ay magkakasama-sama po kami, Panginoon. Kalooban mo po ang lahat ng ito, O Diyos. Kaya naman, Lord, ngayon pa lang, dinadalangin ko na po, Lord, yung traveling mercy ni Kuya Ramon, ni Ate Karim Pascua. Lagi mo silang gagabayan kapag sila po'y malalayo-layo ang kanilang binabiyahe, Panginoon. Salamat po. Ang kagalingan din po ipagkaloob nyo, Panginoon, kay Nanay Luz Conferido. Ano man po, Lord, yung kanyang karamdaman, ikaw po ang nakakakita sa kanyang sitwasyon. Lord, in Jesus' name, nakikita mo siya, padaluin mo po, Panginoon, yung spirito po ng kagalingan kay Nanay Luz Conferido. Salamat po, dakilang Diyos, at kasama din sa prayers namin, Lord, yung pong kapatiran ko na si Ate Jocelyn Serino na nagkaroon po ng cancer sa ovary at meron pang ibang mga bukol. Patuloy ko pong dinadalangin. Kasama ko po yung mga kapatiran ko sa iRadio na hihingi kami ng habag sa iyo para siya po ay pagalingin mo. Nire-rebuke po namin, O Diyos, yung sinasabi po ng doktor na 5 to 6 months na lang siya mabubuhay. In Jesus' name, we rebuke it in the name of Jesus. Bibigyan mo siya, Lord, ng mahabang buhay. Dahil, Lord, alam ko po, Panginoon, alam mo yung puso niya. Sabihin po isang mananampalataya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ko rin dinadalangin sa iyo, mga kapatiran ko sa iRadio family. Panginoong Diyos, nakikita mo rin kaming lahat. Padaluyin mo, Lord, yung blessing upon blessing, healing upon healing sa aming lahat, Lord, sa mga lingkod mo, sa lahat ng mga mananampalataya mo, lahat ng mga pastors, Lord, ilagay mo sa amin palagi, Panginoon, yung init ng aming paglilingkod sa iyo. And we pray, Lord, na huwag kaming matalo ng mga panghihina or mga problema or takot dahil meron kaming Diyos na sasama sa amin kahit saan man kami naroroon. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, at muli, ibinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagsambat pagluwalhati. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ma'am C, Papsi, salamat Thank po you sa po. Diyos sa buhay Thank niyo po. you. Merry Thank Christmas. you very much po. Mm. Merry We'll Christmas. see you Friday, Saturday naman dyan. Yan. Yes po, opo. Salamat po muli sa Lord. Mga kapatid ko sa iRadio, kung busy po kayo para sa iRadionatics po natin, pwede po tayong mag-resume na by after na po ng New Year, no? Yeah. Para total nandito naman tayo sa iRadio, nakakapakinig tayo. Yes. Opo, yes po. Kaya yun po, yung mga naka-assign sa exhortation, okay lang. Wala mo muna tayong iRadionatics. Next year na po tayo, Lord willing. Postpone Yun. muna. Mm-mm. Opo. Busy sila, Salamat po, busy. Ma'am C. Thank you so much sa lahat po ng blessings. Amen. Thank you. Thank you. Bye-bye, Mama. Chup chup. God Thank you. bless. If I will sing another song. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Kaambo, sa Yes. na-share mo ngayong gabi. Maganda ang buhay. Life is good. Talaga naman, huwag natin sayangin ang panahon natin sa mundong ito. Samantalahin natin, gan malakas pa tayo. Yes. Yeah, na maglingkod sa Panginoon. Hindi lang naman kahit na dumanas tayo ng mga problema, normal yan. Lahat naman ng tao may problema eh. Meron man taong walang problema? Wala. Kasi kung wala tayong problema, makakalimutan na natin ang Panginoon. Amen. Hindi na tayo tatawag sa Kanya. Yeah. Sabihin natin masaya ako. Masaya Kaya lang. ang kagandahan ng may problema, kapag na-resolve mo, Lalo kang magpapasalamat oo. sa Diyos. Ngayon, kung hindi mo naman ma-resolve, ibigay mo kay Lord. Oo. Yun eh. Diba? Yeah, Siya ang gagawa ng paraan. give it to the hands of the Lord. Ika nga. Lahat ng problema natin, bigay natin sa Kanya. Kasi sabi sa Joshua 9, do not worry. Sabi, batas yun Siya mismo nagsabi. Huwag daw tayo mag-alala. So, ako ganyan pag nag-aalala ako. Sige na Lord, bahala ka na. Minsan kasi pag iisipin mo yung problema, nakaka-stress, kukulubot ang mukha mo, tataas blood pressure mo, maraming sakit na darating, sisimangot ka, walang sigla ang buhay, di ba? So, might as well, Lord, bahala ka na. Ganun na lang, attitude na lang natin.
Kung wala, wala. Kung meron, thank you Lord. Ganun lang yan eh. Huwag na nating stressin yung sarili natin. Maiksi lang ang buhay natin. Alright, maraming salamat sa inyo and we hope na marami pong na-bless sa na-share ngayon ni Kaambo, Pastor Sammy, na maiksi lang ang buhay natin. Go on lang, laban lang. Yeah? Kapit bisig lang tayo. Alright, bukas wala tayo ha. Remember guys, again, wala po tayong broadcast bukas dahil we have some special occasion kasi yung birthday ng anak ko. At next year ko na makikita yan. Hindi ko makakasama ng Christmas and New Year. Kasama niya yung dalawang bata, si Xavier and Sophia. Dalawang apunakis natin. So, yeah, it's important para sa isang, siyempre, tatay, magulang, na I have to give time also with the family kaya para balance po ang ating panahon. So we will resume again by Friday, which is Sabado naman dyan sa inyo, with Pastor James. Ayan. Okay? Oshi, any more? Ayun. Pareho lang. Thank you ulit sa panonood and we'll see you again on Saturday. Yes. Mag-ingat po kayo and enjoy lang. 9 days. Let's be content. Kung ano yung meron tayo, galing kay Lord yun. Ipapagkalob naman niya. Alam naman, eto yun eh. Lagi natin tatandaan. Ipagkakalob ni Lord kung ano yung needs natin, hindi yung kailangan natin. Yun. He will provide what we need, but not what we want. Yun. Amen. Yun. Okay Kaya po. wag nating isasama ng loob na hindi binigay yung gusto natin dahil alam ng Diyos yung nararapat para sa atin. Ganun talaga. Accept. Hanggang Sabado, kita-kita tayo. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And here's Lea Salonga with the song. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit, kay hinhin ng hangin, waring umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit, pati mga tala sa bughaw na langit. Na langit.
Masayang araw! Ako po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Salamat po. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.